Friday, maayong hapon na imbag na aldaw at live na live tayo mula dito sa SDO Isabela, ang Radyo Eskwela sa Isabela. At kailangan nating pasalamatan ang nasa likod ng ating lente ng kamera, ang ating program head mula SDO Leyte, walang iba kundi si Sir Ronald Caticon, ang aming SDS dito sa SDO Isabela, Dr. Madeline Macalig, ang ating Assistant Division Superintendent, Sir Dante Marcelo, Ma'am Edna Abuan, lahat po ng LD Coordinator, gayon din ang mga PSDS, mga CID Chief, SGO Chief, at sa lahat po ng mga principal, mga mag-aaral, mga mula Luzon, Visayas at Mindanao, isang mapagpala at mapagpalayang hapon sa inyong lahat. At mukhang handang-handa na kayo para sa ating week 2 mula sa quarter 4 na may pamagat na Research Instrument, Validity and Reliability Interventions and Planning Data Collections Procedure. Ako ang inyong abang lingkod mula SDO Isabela, Sir JJ Ramos. At ang aking kasama, SDO Leyte, walang iba kundi si Sir Ronald. At ang ating pag-aaralan ngayong hapon na ito, ang ating most essential learning competencies para sa practical research 2 ay construct an instrument and establish its validity and reliability. And of course, it describes interventions and plans data collections procedures na inyong makikita sa inyong mga group chat. At syempre, Sir Ronald, may mga bumabati na ba dyan sa ating live at mukhang marami po tayong organic audience at real-time audience ngayong hapon na to. At dito kanina, nag-usap kami kay Sir Ronald through chats. Kailangan ko ding pasalamatan ang senior education specialist natin sa research sa nag-invite sa atin ngayon. Walang iba kundi si Sir Tirso Tababa Reyes at lahat po ng nasa baba po namin na DRTWG ng SDO Isabela. Magandang hapon sa inyo at shout out po kina Sir Ronald, Ma'am Rolesa, Ma'am Mary Jane, MJ, Ma'am Tunita at sa lahat po ng DRTWG, mabuhay kayo. At para sa ating research school, alam niyo ba na ang Minuhang Standalone ay meron silang tinatawag na Research is Live, gayon din ang Daniel R. Aguinaldo Senior High School at gayon din ang Echagüe National High School. At sa ating alam niyo ba na kauna-unahan na itala dito sa Pilipinas na ang may pinakamainit ay ang Tuguegarao City? Okay? At para sa ating pag-aaralan ngayong hapon na to mula sa inyong module, mula sa pahina 24, makikita ninyo dito ang research instrument, validity and reliability at ito yung panuto ng ating sasagutan ngayong hapon na to. Ang panuto o directions responds to the topic-related questions. Leave a remark with your answers on the chat tools. At syempre, huwag kalimutan na igalaw-galaw ang ating mga katawan at syempre, gayon din ang ating mga inom ng tubig at healthy diet po tayo. Ang unang katanungan, mga senior high school under ABM, STEM, TechVoc, GAS, at gayon din ang nasa sports at ICT natin. Research instruments are basic tools requires or researchers use to gather data for a specific research problem. Is it true or false? Yes. May nagpipili sagot, ilagay po yung kasagutan dito sa ating chat tool. True to Ronald, ang tamang sagot ay, syempre, true. Pag ginagamit natin ito bilang sandata natin para sa pagsagot kung ano man po yung gagamitin nating kagamitan or tools under ng Chapter 3. At para sa pangalawang bilang o katanungan, common instruments are performance tests, questionnaires, interviews, and observation checklists. Okay, so as what tutor said, JJ, noong nakaraang taon, kapag qualitative research, gumagamit tayo ng phenomenology, grounded theory, case study, historical, under your qualitative or QRD design. But here, okay, ang tamang kasagutan ay true. So karamihan na ginagamit natin dito is the so-called performance test, different tests like for academic performance, engineering test, o di naman kaya kapag nursing yung course mo, ay meron tayong tinatawag dito na case study. And while in questionnaire, so meron tayong tatlong uri ng questionnaire, dalawang uri ng questionnaires. We have the open-ended questionnaires and the closed-ended questionnaires na discuss na ni Tutor JJ. Interviews, formal, informal, ayun, si Angelica Sunicoyere. So si Angelica po siya yung nakakuha ng tamang sagot at gayon din po siya rin yung nakakuha ng free ebooks natin noong quarter 8 ng
quarter 3 pala ng week 8, sorry. At syempre, kailangan natin ng observation checklist. So, are we going to use checklist? Okay, gayon din si Jeff De Leon. At para sa pangatlong bilang, a good research instrument is not concise in length yet can elicit the needed data. Is it true or false? Kailangan ba natin daw na hindi dapat concise yung kanyang haba? O di naman kaya kailangan ba ng enumerations or elaborations ng data na ating gagamitin? Ang tamang sagot ay, syempre, false. Sapagkat gagamitin po natin dito yung coherence, concise dapat, at syempre sa research instrument, huwag natin i-point out dapat na kailangan natin elaborate on how the instrument being used. Ulitin ko ha, magkaiba po ang actual research na ginagawa ni teachers mula teacher 1 to master teacher course and even base research na ginagawa ng senior high school. So level po siya ng senior high school. Hindi siya master's or PhD. At pang-apat na tanungan, mga researcher is live. Okay? Ang katanungan dito, questions or items must not arrange well. It is recommended to arrange it from simplest to the most complex. In this way, the instrument will be most favorable to the respondent's answer or to answer. Okay, senior high, ano ang tamang sagot? Ayun, active po yung mga estudyante natin dito from Reyna Mercedes National High School, even Quirino National High School, Echagay National, at syempre, okay, kanina meron din si Ma'am Rolesa sa Linungan National High School. At sa lahat po ng high school mula Luzon, Visayas at Mindanao, sumagot na po tayo at pakishare po ang ating live. Ang tamang sagot ay false. Sapagkat tignan yung mga anak ha, sabi dyan, not arrange. So, lantaran yung paggamit ng hindi. So, therefore, ang mga katanungan or items na ginawa natin, self-administered man yan, adapted or modified questionnaire, it should be recommended in a range from madali to mahirap. Okay? Hindi naman kapag gumagawa tayo ng research instrument or research questionnaire mga anak, puro positive. Di ba naglalagay din tayo ng negative to avoid biases? And for the instrument to favorable answer, it should be illicit, evidence, and of course, it should be retouched and enhanced. At para sa panglimang bilang, Tutor Ronald, sabi dito, valid and reliable instrument should pass the test of validity and reliability to get more appropriate and accurate information. Is it true or false? Ayun, may sumasagot pa rin, Tutor Ronald. Ang tamang sagot ay yes, automatically it's true. Why? Kailangan natin dito yung tinatawag nating mga maging honest dahil kapag hindi valid at reliable yung napili nating instrument or statistical tool that we are going to use, kengkoy o di kaya, ayan, si Hanilin Cadorna nakakuha ng tamang sagot. So, Tutor JJ, how can we test the validity and reliability? So, tuturuan kayo mamaya ni Tutor JJ sa gamit ng XLS, data.net, o di naman tayo pwede nyo gamitin ang Excel. Yun yung pinaka-madali. So, encode, decode, and after that, interpret. And of course, mga anak, the treatment group refers to the group subjected to treatment or intervention. The group not subject to treatment or intervention is called the control group. Is it true or false? Ayun, ang daming sumasagot. Okay po, at yun, may sumasagot po dito na taga-Minuhang National, Daniel Aguinaldo from Davao, at sa lahat po ng nati natin, mula Masbate High, Cavite Science High, this weekend, nagpapasalamat po ang inyong abang-lingkod. So, ang tamang sagot para sa pang-anim na bilang, Tutor Ronald, ay true, sapagkat ito yung ginagamit nating, okay, mga control intervention. So, sabi mo, sir, pwede mo bang gamitin kapag experimental yung trial? So we have the trial 1, 2, 3, and 4. Yes, you can also use the replication if that is in the form of permaculture, agriculture, hydroponics, and the different experimental research you are going to use. And always remember, dear mga anak, na karamihan ng mga output ng senior high school ay na-represent natin internationally at tinatanggap nila ang mga bagong programs, policy, at mga product na nai-invento ninyo. Like for example, one of my students in Cabanatuan invented the multi-purpose use of atswete. So nagamit niya, kung alam lang natin na pansahog or pangkulay sa pansit, ang nagamit pa namin ay pwede siyang nail polisher, pangkulay ng buhok, gayon din ang damit. At syempre, meron din siyang gamit to enhance
bioink, and different uses that we use, and we pa-adapt namin sana siya sa DOST. At para sa pang-pitong bilang, typographical error po, before crafting the instrument, the researchers makes use that the variable and research questions are established. This will be an important basis for making items in the research instrument. Is it true or false? Yes. Automatically, the answer is true, because we need to craft our research questions, or modify our questions, or else adapt our questionnaires for us to be valid and reliable din. So, authentic po ba yung nagawa namin, sir, kapag nag-sub-administer question, yung questionnaire namin? It's a case-to-case basis, mga anak. But always remember that in using self-administer, for you to have a validity and reliability paper, you need to have the pre-test and post-test, or else you have to so-called the Kruskal-Wallis test or the Cronbach-Alpha test. And I'm going to teach you later. And of course, dadako na tayo sa ways in developing research instrument. Alam nyo ba, anak, na meron tatlong considerations na dinidevelop natin sa research instrument para sa inyong pag-aaral? Una, we need to adapt instrument from the already utilized instrument from previous related studies. Nasabi ni tutor last time na pwede tayong mag-adapt ng mga instrument. Hindi na ibig sabihin na kapag si Cohen, automatically established na kasi si Cohen. So baka malay nyo, may mga bago pa kayong Likert scale or mga scaling or instrument na pwede nyong ma-adapt. So Smith, si Robert, at syempre marami pa tayo. Like for example, kapag mixed method, we have Creswell, at yun yung mga legal basis or groundwork na ginagamit natin. And of course, the second way is to modify an existing instrument. Sabi ko sa inyo kanina, mga anak, ang gawin ninyo kapag hihingi kayo or gagawa ng instrument or research questionnaires, you are going to adapt or modify a questionnaires. What? Paano, sir, nakuha lang namin sa Google Scholar o di naman nakuha namin sa isang journal? You are going to email the author, because in a research abstract, meron tayong tinatawag na IMRAD-C. So, the abstract, the introduction, method, results, and discussion, yun yung mga naka-fix and naka-archive na sa internet na pwede natin hiramin. Pero in Willy, Tanpol, and Publons, minsan may mga bayad. But if you are going to adapt those questionnaire, make it sure, mga anak, na kailangan yung ipaalam, email. Kung hindi man sila mag-reply ang mga anak, at least meron kayong ticket na email sila para in terms of paano nyo na-bukan. Halimbawa, questionnaire of Creswell o di kaya kay Robert, paano nyo siya nagawa? So ipakita niyo yung ticket nyo as email. And the third way is when the researcher made his own instrument. Nasabi ko na sa inyo kanina, kapag gumawa kayo ng questionnaire, it should be validated by the expert, different arena on how to use it, concurrent validity, phase validity, and the different validity that you are going to use. But always consider the pre-test, the post-test, or for the reliability test, mga anak, the so-called Cronbach-Alpha. And now let's move to the Likert scale. So this is the most common scale used in quantitative research. Respondents were asked to rate or rank the statements according to the scale provided. Like for example, the odd numbers, the Cohen's D. Okay, so 5, 4, 3, 1, strongly agree, or always offend, sometimes, and the like. But me, as a researcher and a scholar, I always do and use even scale. Nagtatapos siya sa 8. So 2, 4, 6, 8, yung mga ganon. Mas valid para sa akin yun. So now, let's proceed now to the number 3, or the so-called semantic differential. So why there's a need for us to use the sampling procedure and the sample? Kung na-discover nyo na, so I'm glad to inform you that meron na tayong 27 schools na nakapag-download sa ating apps na G-Power apps on how to use the sampling and the sample procedures and the different tests being used that app. So now it is, or in this scale, a series of bipolar objectives will be rated by the respondents. This scale seems to be more advantageous since it is more flexible and easier to construct. So, maraming halimbawa dito na kailangan nating involve. Like for example, so if you are going to use the demographic profiles or JJ or a profile, we need to going to reflect that as rated by the respondent. As long as respondents ay kapag Google form yung ginamit yung nag-response, that's what we call data. That's what we call variable. You need to interpret that. But kung walang ambag, you need to curate and clean the data for you to have a very good
interpretations in your chapter for mga anak. And now, let's proceed now to the use of validity. So, hindi na bago to kasi na-discuss ko na in your qualitative research in PR1 and of course sa IBC channel that if you are going to use the face validity, overall, ilan ba yung questionnaire mo or di kaya yung instrument na gagamitin mo, maayos ba, meron ba siyang kaugnayan or wala. So consider that mga anak, sa content validity. And take note pa mga anak ha, it should be balanced. Kapag 20 items ang isang objectives or terminal objectives na gagamitin mo under content validity should be well. And halimbawa, yung mga estudyante ko ngayon, TikTok education, ilan ba yung content na kailangan nilang kunin kasi meron na silang nakuhang instrument from Thailand or from Oxford. So, you need to reflect that well din mga anak. And construct validity, of course, concurrent validity, I'm going to discuss it one by one later in the Microsoft Excel. And predictive validity for the term itself, prediction. So, maaari nating sabihin dito through your data or numeracy, ano ba yung patutunguhan ng paper ko na to? Through statistical tools din. And syempre, we need to have the so-called reliability of instrument that I'm going to discuss. So, first, the reliability of instrument or reliability refers to the consistency of the measures or results of the instrument. So, first, in reliability kasi mga anak, bakit natin pinag-aaralan ito through their instrument or through their questionnaire na gagamitin? Kasi ito yung magsasabi kapag questionnaire yung gagamitin mo na valid at hindi na questioning ng mga panel mo kasi i-reflect mo siya how through your appendices. So, halimbawa, sabi ko nga sa inyo, kapag may questionnaire kayo kanina, social media fatigue, TikTok education, blended learning, or mga effects na sinusulat nyo ngayon, mga anak, remember that reliability test is the best. So kapag open-ended questionnaires, you reflect through pre-test and post-test, or you have the so-called before and after the test. But in other tests din like the Kruskal-Wallis and the Convac-Alpha, that's measure the internal consistency of both the positive side and the negative side of the data. And of course, mga anak, test retest. While our practice here is, it is achieved by giving the same test to the same group of respondents twice. So the consistency of the two score will be checked. Nasabi ko sa inyo kanina na meron akong estudyante na nag-aaral about social media fatigue at karamihan ng kanilang respondents ay online ng 6 to 12 ng umaga at online din una hanggang alas 5. Now, ano yung mga naging criteria bakit nag-test retest reliability? Alam natin na kapag social media or SOCMED, malawak. So, ilan ba yung naging respondent? Online pa rin po ba sila, this social site, or online sila sa ibang site? Okay, so halimbawa, yung karamihan na hashtag nila is hashtag Galalan22 o hashtag Let the Earth Breathe or hashtag graduation or pagtatapos 2022. Now, kung same din, halimbawa 10 students from your lokal, it should be 10 students din for you to have the so-called test reliability para yung internal consistency is honest at hindi po naritoke o di kaya nadagdagan at nabawasan. And now let's move over for number 3. Now, it was reflected in the screen that equivalent forms reliability. What does it mean, mga anak? So it is established by administering two identical tests except for wordings to the same group of responding. Meaning to say, hindi kasali dito yung qualitative side. Kung ginamit mo mixed method research design, the combinations of the quality and the quantity, i-separate natin yung mga maaring remedial measures or programs or intervention na gagamitin mo. Because dito, identical test dahil na-valid siya ng expert at ginagamit ito for you to have the equivalency. Dahil balance po, kailangan ng reliability. So ano yung mga test? So through the data tab, I'm going to have a check or test later. So here mga anak din, always remember that internal consistency and the reliability will determine how well the items measure the same construct. So it is reasonable that when a respondent gets a high score in one item, he will also get one in similar items.
There are three ways to measure the internal consistency through the split half coefficients, the Cronbach alpha, the Kruger-Richardson formula. So, marami pang, ito yung ginagamit natin sa graduate studies natin and master studies, but dito, step-by-step procedure kasi nasa level siya ng senior high. Kaya mamaya, isa-isahin natin mamaya ituro sa inyo. So kung handa na kayo, papuso po ang ating live at i-share po at itag ang mga classmate nyo from other region para makuha nila at masagot na nila ang kanilang module. Kasi next week, wala po tayong itulay ng 2 weeks. Kaya aral muna tayo ngayon. Now, let's proceed now to the learning task to mga anak, the nature of research intervention. But bago yan, mga anak, I want to give you an example of Cronbach alpha. So, Tutor Ronald, nakikita ho ba yan? Ayan. So, ang ating screen, ipapakita ko sa inyo kung paano kumuha ng Cronbach alpha. So itong mga responses na naka-encode and decode now in your screen ay isang halimbawa ng research instrument and feedback na galing sa mga estudyante ng SDO Isabela, mga senior high school na align with their TikTok education. So karamihan na ginamit nila dito is yung mga hashtag na hashtag pagtatapos 2022, hashtag halalan 2022, and of course, hashtag let the earth breathe, at marami pang iba. Yung mga tadbalik na wika, halimbawa Petmalu, Lodi, selfie, mga common na hashtag lang yon. Pero dito, yung 54321 approach ay ginamit namin kasi gumamit kami din ng other side of questionnaire, which is the strongly agree, disagree, and the like. So, paano computein mga anak? So, mag-open tayo ng Microsoft Excel natin. Now, kung naka-install na sa inyo itong data, nakikita ba itong data na to? Kung nakikita at na-install na sa inyong tinatawag nating Microsoft Excel, paano nyo kukunin yung mga naka-encode and decode? So here in pababa, we call this as column, while kapag paganyan horizontally, tinatawag natin siyang row. So meron tayong 34 questionnaire here na makikita. So yan po yung mga response, and we also have here the 98 respondents. So paano po, Tutor JJ? So you are going now, or 90, the so-called 97 respondents. So paano, Tutor JJ? So click nyo po yung data analysis. Paano kunin ito yung reliability test through Cronbach alpha, ha? Pwede ring data.net anak, mga anak, mas madali, pero ito yung pinaka-accessible because offline man or online, pwede nyo siyang magamit. So click ANOVA 2-factor without replication. Tignan nyo ha kung valid o hindi valid ang inyong mga questionnaire. Then after that, click OK. Okay, so sasabihin dito may input range. So naka-highlight na po siya. Sasabihin din dun sa meron siyang tatlong output options. So we have here the output range. We also have here the new worksheet apply, and of course new workbook. So i-click natin dito yung alpha niya, which is 0.05, which is the internal consistency used din. Okay? Then after that, you are going to click now the so-called okay. So ito na po yung magiging Cronbach alpha natin, pero hindi pa po siya na-compute. So tignan nga natin kung tama yung nasa baba. Okay, tignan natin mamaya ha, at kunin natin. So explain lang natin, Tutor JJ, kasi maliliit yung icon na nasa screen. So i-move natin dyan. Then after that, ulitin ko ha, dito kapag pababa na ganon, meron tayong 34 questionnaires. Then 98 respondents po tayo. So nandito yung variable na count, sum, average, and variance, which is ginagamit natin. So pababa tayo, we have the 98 respondents. I-paste po natin dito yung kinapi po natin na pamagat nila para hindi po tayo malito. Then after that, bababa na po tayo sa ating results discussion. So paano? So here, makikita nyo dito mga anak sa column na to, source of variations. And dito sa source of variations mga anak, makikita nyo rin dito yung rows and columns. So ano po yung role po niyan? So columns represent here the respondents, which is 97, and columns, which is 33, which is your tinatawag nating questionnaire. So paano? Kunin natin yung mean square.
So equal sign, 1 as a total populations, and of course, minus, closed. Then after that, i-click po natin yung error divided by the number of the rows mean scores, then enter. So ang naging resulta mga anak ay valid ba o hindi valid ang nagamit nating questionnaire or nabuo ng ating mga estudyante na questionnaire. So tignan natin yung reflection mga anak. Saan na yon? Ayun. So, social media fatigue. So, sabi dito sa interpretation ng social media fatigue, mga anak, tignan natin, kapag 0.9 pataas, yung ginawa nating questionnaire or inadapt nating questionnaire is excellent. Below 7, good, or low stakes testing, kailangan ba? Pero kapag 0.6 or 0.7, acceptable. 0.5, kapag poor naman, at kapag lower than 0.5 is unacceptable. So paano, Tutor JJ? Kasi ang hinihingi ng statistician po namin or ang research advisor po namin is 2 digits. So sa Excel, meron din siyang kakayahan na palitin yung ating, ayan, so, pindutin lang natin yung general ideas or clues. At Tutor JJ, gusto ko pa yung sinasabi mo kanina na example on how to get through data tabnet. So click here the data tabnet, and now let's have a learning on how to compute other tests din kung meron pa tayong oras, kasi meron na lang tayong 40 minutes mga anak at matagal yung internet natin. Sige, if i-discuss ko na lang po siya kapag mahaba po yung oras natin kasi parang naglag po siya. Ayan. Okay, so balik po tayo sa PowerPoint at try po natin mamaya mag-access sa data tabnet kapag okay na po siya. Now, sagutan muna natin itong nasa screen mga anak dahil alam kong matututo kayo dito. Ayan, ang daming nag-PPM. Paano daw po kumuha ng reliability test at validity test? I-PM nyo lang po ako at sasagutan ko yan bukas or on Sunday kasi alam nyo naman ang ganap sa ACADS natin ay kabilaan din. At tuturuan ko kayo one by one. Okay, as what the direction said, okay, respond to the topic-related questions and leave a remark with your answer in the chat tool. And the nature of research intervention for number 1 is in experimental research, mga anak, na EBM, TechVoc, ICT, TVL, and sports. The researcher decides the nature of intervention or treatment or interventions pertains to what is going to happen to the subject of this theory. These decisions cover who will receive the interventions and to what extent it will be applied to them. Is it true or false? As what I have said a while ago, yung ginawa ng mga estudyante natin na TikTok education at social media fatigue, ano yung mga intervention na nagawa nila through their simple research or investigatory research. So, is it true or false? So, the decisions cover true because sila yung tatanggap whether experimental or group yon. And for number 2 mga anak, writing the background information is an introductory paragraph or verbatim na tinatawag natin that explain the relevance of the intervention to the study conducted. It also includes the context and the durations of the treatment. Is it true or false? So sabi na ni Tutor Gigi kanina, pwede na tayong mag-experiment under the trial 1, 2, 3, and 4. May mga estudyante sa Quirino National High School, special shout out sa master teacher ng kanilang school, nag-conduct siya na made of corn husk. Okay? So gumawa sila ng bag, then after that, through reliability, durability test, friendly test, economic friendly test, nabuo nila yon. Paano yung naging proseso ng tinatawag nating introductory informations or yung duration ng treatment through trial 1, 2, and replications. Then after that, naging effective kasi meron silang internal, external reviewer na mga taga-DOST and TESDA. Yes, true. Tamang-tama ka dyan, Judilyn Shera. Ayan, from Leyte yata. At syempre, tama, sa mga taga-Pangasinan, hello po. And for number 3, describe the differences and similarities between the experimental and controlled state. What will be or what will happen, what will not vote in the experimental and control groups. This will
clearly illustrate the parameters of research groups. Para maintindihan nyo itong portion na itong mga anak, meron kasi tayong tinatawag na control and experimental group. Yung control group, sila yung hindi ma-applyan ng intervention or experiment. Samantala sa experimental group, mga anak, sila yung mabibigyan ng programs o di kaya mabibigyan ng other things or paraphernalia in the atmosphere or arena of research. For this, the answer is true. Ginagamitan po natin both the control and the experimental because the parameters or the arena of using the differences and similarities like the correlations, the Markova, the ANOVA, or the analysis of variance ay meron siyang halaga. Okay? Sir, paano yung mga sinasabi nyo? Explore nyo yung Excel. Explore nyo yung G-Power Apps ni Sir JJ. Explore nyo din yung Data Tabnet. Okay? And of course, for number 4 mga anak, describe the ayun, true din si Angelique Gonzalez Jacinto, okay, of the interventions, how will the experimental group receive or experience the conditions, and it includes how will the intervention happens to achieve and desired the result of this study. Is it true or false? Yes, ang gagaling ng mga estudyante natin si Tutor Ronald. Kaya naman maraming salamat sa pag-suporta, syempre pag-like sa ating page, gayon din sa ating official YT or YouTube. Don't forget din na, ayun, nagpapa-shoutout po sila. Hello po sa inyong lahat. Ang tamang sagot for here is, yes, true pa rin siya. Kasi sabi ko sa inyo kanina, the present kapag experimentation, factors affecting light or meron mga apekto kapag nag-e-eksperimento kayo doon sa proper laboratories na ginawa ninyo, whether merong atake na nilalagyan nyo ng interventions or how will you desired result, negative or positive or ligwak o di naman kaya pangit yung resulta ng experiment nyo, i-reflect ninyo. Kasi ganun ang pagiging scientist or scholar ninyo. In college, mga anak, magagamit nyo yung mga research nyo na yan. At syempre, for number 5, describe the procedures of the interventions and how will the experiment group receive or experience the conditions. It includes how will the interventions happen, achieve the desired result of this study. The correct answer is yes. Si Angelique pa rin nag-PPM sa akin. Lagay mo dito, Angelique. Ang sagot ay, sabi din ni yan, si Joseph Conrad at saka si yung isang suki natin sa Itulay, Tutor JJ, ito po yung sagot ko. 1, 2, 3, 4, 5, true daw lahat. Ang gagaling ng mga estudyante natin. Ayun. Bakit po siya true? Kasi step by step, magpapapirma kay principal ba? No. Agad-agad ipakonsulta muna kay advisor or yung kay inyong panel. Then after that, bago magpapirma kay siguraduhin yung may may prototype kayo or kay magagawin kayong bago. Then after that, mag-letter kay advisor, kay principal, sa community and experiment or explore your research. And for number 6, mga anak, explain the basis of procedures, the reasons for choosing their inventions and process should clear and concrete reasons. The researcher explained why the procedures are necessary. In addition, the theoretical and conceptual basis for choosing the procedures is presented to establish the validity of the procedure. So is it true or false? Sir, paano yan? Quantitative po kami. Ang ginawa po namin ay yung 1, 2, 3, 4 na approach. At saka ginamitan po namin siya ng TQLR approach. Tune in, question, listen, and respond. Mga anak, sabi ko nga sa inyo, kung gumamit kayo ng letter, pen and paper, basta kinonsider nyo yung IATF protocols, nagpapirma kay advisor, kay principal, sa community, kung sino man yung mga tao na nasa likod at harap ng inyong papel, pwede nyong ipakonsulta at ipapirma sa kanila because that is your basis for you to conduct. Ayun. At Chagwe National High School, mula kay Ma'am Lainey Cibulos and Ma'am Lucena D. Colubong. Yun. True ang tamang sagot, mga anak. Para sa panghuli nating gawain, isulat nyo yung tamang sagot sa pagpipilian. So for learning task 3, the question is, the higher the unemployment rate, the higher will be the poverty and crime rate. Is it observation, survey, experiment, or control? Okay, ano kaya ang tamang sagot? Ayun, nandito sa screen natin si Sir Maj. Okay po, sa mga nag-PPHD, na katulad ko at nagsusulat ng kanilang dissertation ng master's,
Panuorin nyo at team replay, ulit-ulitin nyo to. Kung nagpapavalidate kayo ng questionnaire ninyo, ang gamitin nyo lang to validate your questionnaire is datatab.net, pero mahina yung internet ko ngayon kaya hindi ako nakakapindot ng maigi, at Excel. Kung mas gusto nyo pa ng masosyal, ay pwede yung apps na XLS. That is free on the Play Store at pwede nating ma-download. But always consider mga anak to read first the terms and conditions before you download those apps. Because those apps minsan ay nag-create ng virus. Kaya kailangan ninyo maging maingat at maging hello Sir Madge. Ayun. Okay, ano sa palagay ninyo ang tamang sagot, mga anak? Ayan. Tutor JJ, ang sagot ko po letter A, si Joseph Conrad. Ayan, best. Ayun. Okay, ang tamang sagot ay tama ka, Joseph Conrad Bulaklak of Pasay City North High School. And Danica Coro and sa Tugigaraw Science City High School, and sa mga nanonood dito sa Pisay ng Bayumbong, UST. And ayun, ang dami nilang nag-PPF. Mamaya ko na lang ko kayo i-shout out, academic pa nito, discussion natin. Observation, bakit natin ginagamit sa unemployment rate? Bakit natin ginagamit yung poverty and crime rate? Always consider that there are two options of observations, the non-participatory and the observations na magiging respondents mo. Ulitin natin ha mga anak, respondents and participants differ. Participants is applicable on qualitative research, case study, phenomenology, and different idea or analysis, while here in quantitative research, you are going to use the observation, the survey, the experiment, and control. Dito sa questionnaire, we need to reflect here the observations. Bakit? Sir, evident ba kapag meron yung crime rate? Yes. Diba? Nire-report yan ng ating mainstream media. Kabuuan, mayroon ng 200 na namatay o di naman kaya 200 na nabigyan ng ayuda o kahirapan. Naitala sa South Africa na ang may pinakamababang ganito. Pasukin natin ang ibang subject. Tumaas ang Growth Development Program or GDP ng isang bansang ito. And marami pang iba. There are those factors and predictors. Ang tawag natin sa mga ganon ay modifier of the data. Okay? And the mga anak for number 2, nakakatuwa naman. May mga supporter tayo dito na from private school and from SUCs. Shout out! Ayan. Mabilis daw ako magsasabi ng isang teacher ng Itiague, and sa Cagayan State University, nanonood kayo, and Isabela State University, hello sa inyo. So, si po yung nagturo sa atin kung paano mag-gather ng data. Typographical error po to. Number 2 po tayo, data gathering is done through interview or questionnaire. Is it letter A, observation, B, survey, C, experiment, letter D, social research? Sige, Ma'am Lucena, babagalan ko pong magsalita. Ayun. Okay, ang tamang sagot ay survey ang tamang sagot. So, online man yan or hard copy, anak, consider ninyo yung tamang process ng pag-survey ha. Hindi yung agad-agad na this is to conduct with the research title, reflect agad-agad. Okay, no. You need to do the process in using the interview or questionnaire. Kung ayaw magpa-interview, do not force. Kasi we need to reflect and be sensitive. Meron tayo yung tinatawag nating Data Privacy Act of 2012. Kung questionnaire naman mga anak at meron silang hindi nasagutan, huwag ninyong sasagutan mga anak. Kasalanan yun, okay? Kaya kung meron man silang na-leave sa always open, sometime, or strongly agree sa inyong mga questionnaire, sa inyong Google Form, sa inyong Survey Monkey, o di naman kaya mga, ayan si Joshua Agra, mga questionnaire, huwag ninyong sagutan, let it be. Because makikita naming mga scholar and researcher kung honest, kung totoo ang inyong mga papel. Okay? And syempre, for number 3, ayun, typographical pa rin siya. Bakit kaya? Ito kasi in-upload ko siya sa Drive. Okay, the higher the employment rate, the higher will be the poverty. Naulit po siya. Okay, the answer for that is observation. And ito na, mga anak, para sa mas scholar at mas masaya na pagsusulat ninyo ng chapter 3 ninyo, kasi after nitong data collection ay isusulat nyo na yung mga statistical tools
na gagamitin niyo sa inyong research, consider niyo itong i-discuss ni Tutor JJ. Una, mga anak, huwag kalimutan na prepare the research instrument. Okay? Kailangan ninyong tignan. Kung may mga study na nasa journal, nasa internet, or nasa ibang bansa na kailangan mong pag-aralan, you need to prepare the research instrument through a letter. Okay? Identify the authorities. Sino yung mga involved? Mga universities ba? Community ba? Bahagi ba sila ng gobyerno, DOLE, DNR, DAR, DOST, or DepEd? Then after that, mga anak, determine the sample size. Consider natin ha, kapag tinatawag natin buong bansa, we call that as population. Or sa isang classroom, kapag 50 sila, we call that as population. Pero kapag selected lang, we call that as sample size and corresponding respondents, that is per group if applicable. Halimbawa, cluster sampling or stratified sampling, strata. Grupo ito ng, sige, sabihin natin nasa 85 to 90 ang kanilang performance, o di kaya 90 to 95 or 96 to 100 yung kanilang grades. So, stratified sampling. But consider nyo din mga anak yung sinasabi ni Sir JJ na form or yung consent form ninyo. If respondents are 18 years old above, ulitin natin ha, that's what we called kailangan ng parents' consent. Kasi mga anak, private or yung response nila ay magiging confidential. Kaya kung ayaw nila na magpakandak or ayaw nilang magpa-interview, magsagot, kapag 18 below, wag pilitin. Okay? Paano naman Tutor JJ at 25 years old? Nakahanghang lang or masaya lang ang buhay, pero ayaw niya pa rin, wag pa rin pilitin. So we need to treat them as human because we researchers, number one, considerate and curious. What's the reason behind bakit ayaw niya? Baka mamaya yung research mo is confidential. May pinagdadaanan niya kaya ganun yung atake ng kanyang reasons. Okay? At syempre, mga anak, you need to consider during na to habang nagkakandak na kayo. Clear the instructions provided to the respondents, administer research instruments or implement the research interventions if applicable, and collect or gathered a note of respondents. So habang sumasagot na sila mga anak, or face-to-face ninyo silang ini-interview or nagpapasagot, huwag kalimutan ang manners natin sa pagpapakatao. Hello kay Sir AJ sa pagsabi ng po at opo. Magandang hapon po. Kami po ay ang mga mag-aaral ng Minuhang National High School. Magkakanap po sana kami kung mayroon po kayong available na oras, pagiging magalang. At direct to the point. Ito pong pag-aaral po namin na to ay napapatungkol sa social media fatigue. Maaari ho ba, mga ma'am and sir, since may Facebook po kayo, ano yung pinakagamitin yung hashtag? TikTok education. Since kabataan siya, 19 to 18 yung kanyang respondents, maaari ho ba namin kunin yung idea ninyo about pagtuturo ng inyong teacher sa TikTok? Okay? And marami pang iba. Collect, that is, response. And for the last one, mga anak, sa after na, sabi na ni bata, kasi group yan. Si group 1, masipag siya ang tagagawa ng RRL, tagagawa ng chapter 2, okay, siya rin ang gumawa ng chapter 3 nila. Ngayon naman, yung kasama nila, siya ang gagawa ng 4 and 5. Mga anak, dapat sa pagsusulat ng research ninyo, consensus. Hindi lang mas matalino si isa, dapat mas matalino kayong lahat. At nagsisharean kayo ng idea kasi what the idea or the data reflect, it's your local knowledge. That's your local idea. That is your final verdict for you to pass your defense. At I'm praying na lahat ng nakikinig ngayon na papasa sa kanilang final defense this coming week 8. Graduate study ka man, nasa university ka sa ibang bansa or dito sa ating bansa, papasa ka. Lahat po ng nakinig at nanood sa video kong ito. Analyze the summarized data corresponding to the research questions. And of course, you need to have accurate, clean data, and tabular form. Paano, Tutor JJ? Yung pinakita kanina ni Tutor JJ na Excel. So, tignan nyo ha, ang sipag ng aking mga anak na ABM. So, ang research nila ay social media fatigue. Kinuha nila yung profile, yung sex, age, residence, available, non-print, non-print. Then after that, ito yung kanilang questionnaire na inadapt nila sa pag-aaral ni Smith 2022 ito. Okay, so dito sa part na to mga anak, yung naka-highlight dito, i-highlight natin, ito yung
tinatawag nating columns, 34, and dito naman po yung tinatawag nating respondent response. Itong 3, 4, 5, 3, 4, 3, 4, 2, 1, ganyan. Ito yung strongly agree, disagree, ganun po. Yung mga response po nila. At kapag kukunin natin yung reliability test, ulitin natin, sa ibang questionnaire naman mga anak, tignan natin ito sa TikTok education naman or learning respondents. Tignan mo nga, Tutor JJ, kung okay ang questionnaire na nagamit ng mga estudyante mo under sa reliability test. So, i-click lang po natin yung data, mga anak. Then after that, kung naka-install na sa inyong Excel yung data analysis, just click there the data analysis or the solver. Then after that, okay, may magpapakita dyan na maraming role. Si ANOVA, single factor, two factor, correlations kapag ginamit natin ang Pearson, ang t-test, ang Kendall-Tau at iba pa, covariance kapag gumamit tayo ng mga ANOVA and MANOVA kapag is descriptive statistic kung meron siyang portions of ordinal data, is descriptive statistic, exponential, F-test, Fourier test, analysis, and of course, the histogram. Ulitin natin mga anak ha, i-click natin yung two-factor with all replications, click of course the new worksheet kasi 0.05 pero ang kukunin lang natin is yung mga response ng mga estudyante. So click that, then after that, i-click natin yung okay. So Tutor J, valid pa. So computein natin mga anak. So di ba, ang dali? Okay, so equal sign tayo. Of course, 1 minus, then after that, open, or di kaya pindutin natin yung mean score error, mga anak, divided by the mean score row. Then, enter ninyo, ayan, ano ba yan, Tutor JJ, yung TikTok education? Okay ho ba yung kanilang questionnaire? Kung i-interpret natin mga anak sa reliability test ng kanilang questionnaires, automatically, ang kanilang 0.65 ay merong interpretation na acceptable. Ayun. O, di ba? Ang daling mga anak. So, kapag meron tayong mas malakas na internet next time, so ituro ko sa inyo yung data tab, mas madali na naman. Yung 0.65 to 0.7 automatically ay mataas po yung pagtanggap. Okay? So, ayun, shout out po sa mga taga-Arellano daw na nanonood. Hello sa inyo. At sana nakatulong ito sa inyong final defense. Hello sa mga nagpa-final defense ngayon. Ayan, syempre may mga estudyante tayo din from University of Perpetual Help, Laguna and Isabela Campus na nanonood ngayon. At ito na po yung ating mga nagamit na references, Tutor Ross, Tutor Ronald, and Sir Madge. Okay? Ayun. Maraming salamat po sa pivot module natin at syempre sa Calabarzon module, pinagsama ko po. At syempre, kailangan nating pasalamatan ang nasa likod ng ating screen, Sir Madge, Sir Ronald Tabigon dahil napaka-humble at napakaganda ng programa nito. Hindi lang natulungan natin yung as in zero na idea, natulungan natin sila kung paano i-apply ang mga applied, mga specialized at core subject. Pasalamatan ko din ang ating Regional Director, Dr. Benjamin Paragas, and congratulations sa DepEd Dosray sa ating Cabraa or ating Sport Fest dito sa Region 2, Sir Jeffy Amin, Ma'am Madeline Makaling, maraming salamat po, mabuhay kayo. Mga anak, ang challenge para sa pagsusulat ninyo ng Chapter 4, hingin ang intervention kay Lord. Kapag nahihirapan, humingi ng tulong sa mga expert. May teacher na kayong kasama, may researcher kayo, may engineer, o di kayo may mga tita at tito kayo na pwedeng makatulong sa research ninyo, magpatulong. Tutor JJ, 24/7 yan na tumutulong. Ako ang inyong abang lingkod, nagsasabing, research ay buhay. Mula sa SDO Isabela, paalam sa inyong lahat.